habang abala ang lahat sa airdrop at meme coin, ang BlackRock ay may nilulutong palihim. At marahil na pasadahan mo na to pero sadyang mas keso sa'yo ang mga gains na nakikita natin sa Solana at ngayon sa Base. Pero ano nga ba tong niluluto ng BlackRock? Yan yung mga wag na wag mong papalagpasin at isi-skip dito sa mga videos natin dahil malaman at pwedeng ito na ang magtutulay sa'yo sa mga ideas na magiging susunod mong gem. Pero syempre stick around. Bago yan, intro muna tayo bago ang chismis para kunwari vlogger. Uy, not a financial advice, chismis nga, diba? Disclaimer lang. Oo nga pala, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo para hindi kayo nahuhuli sa mga chismis natin, lalo na sa mga pinapakawalan kong mga gems na minsan sa membership ko lang din sinasabi. Pero syempre malay mo, diba? So, eto na nga ang chismis. Itong si Dad si Larry Fink ay nagsalita na. At anong sinabi? Ina-acknowledge lang naman niya yung benefits ng topic natin for today. Yan ang tokenization. Pero teka, ano nga ba ang tokenization? Bago natin panoorin ang video na to. At syempre sasabihin ko sa inyo yung conspiracy ko for this one. Pero syempre doon muna tayo sa meaning ng tokenization. Ito yung pag-convert ng mga bagay-bagay na physical into an asset na naipapaloob sa blockchain, which is yun nga yung plano, diba? Okay, alam ko magulo. Ganito lang yon. Kunwari, may bahay ka, tapos 5 million yung value nito. Normally, challenging para sa mga investors na i-own yung portions or yung fractions ng real estates unless nakapag-establish kayo ng tinatawag na complex, legal, and trust structures, which is boring. Narinig mo pa lang sa akin, parang mahabang usapin na naman to. Kasi kaoso tama ka. And 90% of anything that is under traditional ay mahabang usapin. Minus na natin dyan yung mga mediators at lawyers na sakit sa ulo. Anyways, hindi yun yung topic. Ito ang makabagong paraan. Itong tokenization. Ito ang sagot sa mahirap at complex na gawain na yan. Uulitin ko sa pamamagitan ng pag-convert nitong property mo na may value na 5 million into an individual tokens. Thus tokenization, each token represents a 0.0005 stake in the assets. Okay, sa dami ng mga sinasabi ko, lalo lang kayo nalilito. Kaya kung may mga tanong kayo, dyan nyo sa comment section itanong at ako ang bahala sa inyo kesa maligaw pa kayo sa Google. Para mas maintindihan nyo, ang layunin ng tokenization is maging mas accessible itong mga assets and yung transaction ay mas maging secure in the digital world. Yes, tama kayo nang narinig. Accessible ang assets and transactions. Transaction kasi ito ay magiging immutable since nandito na siya sa loob ng blockchain. Yes, yung blockchain yung mga maliliit na squares tapos may mga kadena sila sa isa't isa nagdidikit-dikit tapos kino-confirm na lang yung isa't isa. You know what I mean? Actually, famous concept na to in real estate to art, then yung equities to bonds. So, hindi na bago. Then for sure kung intuitive ka at matalino ka at malikot talaga yung imahinasyon mo, magkakaroon ka na ng idea doon sa sinasabi kong conspiracies. Pero bago ko man i-reveal yun, panoorin na natin tong sinabi ni Dad ni Larry Fink na tokenized assets are the next generation for market. I believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We can rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe, if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share. Loko ka talaga, Larry Fink. Puro ka etyos at nagpipigil ka pa. Halataan na mo talagang naa-amaze ka sa ginagawa ng Bitcoin lately. Sabihin mong hindi. Lalo na yung mga reasons na pinaggagawa nyo. Kaya nga kayo gahul na gahul ngayon. Anyways, hindi ako galit. Pero syempre,
Diba, last week ginulantang ng kanyang firm yung buong community sa pamamagitan ng paglalatag at pagpapaalam about sa kanilang first tokenized fund or yung tinatawag na BUIDL o parang HODL lang, diba? Basta yung BUIDL. Budol? O budol. Hapit na ang lolo nyo guys. Di ba nga kung maaalala nyo, ginawan ko pa nga to ng live. Kaso ang haba, walang gustong manood at walang gustong mag-replay. So ako na naman na mag-a-adjust para lang marating at makarating at maparating sa inyo ang mga chismis na ganito. Pero para doon sa mga interesado, isang pintot nyo na lang dyan sa may description below. Yung katabi ng membership link kung saan nakatago yung mga iba't ibang chismis at yung mga iba't ibang gem. Wow! Marketing! Joke lang, huwag kayo mag-membership kasi babaguhin na namin siya. Basta itong live na to ay patungkol dun sa securitized. Kung sakaling hindi nyo alam, isa yung company na nagto-tokenize ng mga assets at kung ano man yung magiging final value nun ay ito-tokenize nila. Wait, teka, ba't inuulit ko na naman to sa inyo? Alam nyo na yan. At syempre kung hindi nyo maaalala, sinabi ko na rin yung ating conspiracy dati na you will not own anything but you will still be happy. At syempre ginawan ko rin yan ng iba't ibang episodes about CBDC at fiat at nagkatotoo na naman yung malikot nating isip at buti na lang ginawan natin ng video. Pero alam ko marami na naman magsasabi sa inyo na mga dunong-dunungan at mga nagdidislike ng mga ganito kong content na sasabihin marami ng ganitong projects na naglipa na sa CDFI, DeFi at na hindi na daw bago yung concepts or yung project na tulad ng tokenized treasury fund na tulad ng budol SNM Biddle. Ito kaoso, hindi to basta isa na namang tokenized treasury fund. Diyan kayo nagkakamali dahil ito ay magiging breadcrumbs or palatandaan or sa Ingles ay landmark initiative. Poetically at metaphorically speaking, ito ang unang suka ng isang dalanginding na nagbubuntis. At ang ama ay ang ideya ng bukas o isang araw na pagsilang ng on-chain revolution. Yes, revolution. At mas revolution pa to sa sigaw sa pugad lawin. Ang sinasabi ko lang, it's everybody's game. Harapan na to ng iba't ibang classes, mayaman, mahirap at middle classes. Kaya masasabi ko iba to kasi maraming mamumulat. Kaya this time I think kasalanan mo na kung hindi ka magigising. Napakalumang gera na neto at laban na itong nangyayari sa finance. Ngayon may iaangat na natin sa publiko at panahon na para magising at gumawa ka ng hakbang. Pero sino ba naman ako? Chismoso lang naman ako at meme pa rin naman at airdrops pa rin naman ang hahabulin mo pagtapos nito. Yan naman ang reason ng existence mo dito sa crypto, di ba? Ang maghabol at kumain ng keso. Ano, sagot mga kadaga? De joke lang. Ayoko lang kasi mapag-iiwanan ka at manlalamig ka kasi hindi na kumikita yung mga airdrops, yung mga meme coins, yung mga shinil sa'yo ng mga walang kwentang tao, na mga taong wala namang alam at hindi nakapaghanda sa paparating na gera. Ayokong ma-miss out mo yung pinakamalaking wealth transfer na mangyayari sa kaysaysayan ng market at hindi lang sa cryptocurrency. Kauso hindi naman sa nagmamamaru ako, no? This is just me trying to translate and connect you to dun sa kung anong gusto sabihin ng news. This is bullish. Here's why. Tokenization promises to have an even bigger impact to the cryptocurrency industry versus to dun sa spot BTC ETFs, syempre. Hundreds of trillions of dollars in existing capital are just waiting to be guided on-chain by institutions. At pag si Satanas si BlackRock ay gumawa ng kanyang mga hakbang at matapos ang kanyang niluluto, the market will pay attention whether we like it or not. Kaya munting paalala lang, ang kinabukasan ay nasa sayo. Pero ang pinakatanong kasi dyan, para ka ba dito? Gusto mo nga, ang tanong, gusto ka ba dahil hindi ka naman kumikilos? Dahil kaoso, ito na ang bukas. Na itong pagdating ng BUIDL ay isang malinaw na signal that a new era of financial market ay nasa kanto lang at hindi mo pa pinuntahan. Or baka nga nasa tapat lang ng bahay mo pero busy ka sa mga fast money, easy money, cash money, galawang brokey. Here is your wake up call. Share this to your fam, share this to your friends, to your co-workers. One that fully embraces the tokenization and ignites a fresh wave of cryptocurrency adoption ang siyang makakasalok ng wealth transfer. Also, nagsisimula pa lang lahat pero pwedeng maging huli ang lahat. Sa bilis ng mga nangyayari, pwedeng mawala ang lahat sa isang iglap.